Jaworski. Oo. Napaganda ng series to. Inasahan mo ba na ang Alaskan magpapahirap sa inyo ng ganito? Hindi, talagang nag-unite na kami, nag-usap-usap kami, sabi kailangan namin kunin natin pundi. Wala pa. Kaya talagang pinaghirapan namin to. And thank you Lord for helping us, Lord. Okay, thank you very much. Congratulations. Kung isa kang fan ng Ginebra lalo na noong dekada 90, siguradong naging interesting sa iyo ang episode na ito. Pag-uusapan natin dito ay ang pagkakabuo at pagkakabuwag ng 1997 Commissioner's Cup Champions na Ginebra o Gordon's Gin pa ang pangalan noon. Sina Marlo Aquino, Vince Sison, Noli Locsin, Bal David, Pido Harencio, JB Gayoso, Dudut Jaworski, playing coach Sunny Jaworski, Benny Cheng, Wilmer Ong at iba pa. Bakit nga ba hindi na sila nakaulit pa ng kampyonato at paano nagwakas ang maganda sanang lineup na inakala ng mga Ginebra fans na magiging dinastiya at magtatagal sa ilan pang seasons? Siyempre, nagpapasalamat kami sa mga fans ng Gordons na suporta sa amin. Saka, kamusta Miss God? Saka doon sa tatlong anak ko, kay Marla, Shelo, kay Matthew, at kay Bayasyang. Kamusta wala kintinang? Isang salamat ng kindi Antisubeng Uncle Peter na si Uncle Janing. Sa rin Pangasinan, kamusta kayo namin ditan? Super talang tanong yan. Labit siya namin. Okay, yan po si Marlo Aquino, Butch. Sa'yo naman. Uumpisahan natin ang kampyonato bago pa man mabuo ang lineup na ito. Taong 1991, muling ibinalik ang pangalan ng Ginebra mula sa Añejo Ram 65ers. Bagong pasok si JB Gayoso bilang rookie ng taong ito, na napili naman ng Ginebra bilang kanilang 5th pick. Ang core lineup ng Ginebra ng mga panahon na ito ay syempre si Coach Jaworski, Dondon Ampalayo, Leo Isaac, Dante Gonzalgo, Chito Loizaga, Rudy Distrito, Ray Cuenco at Philip Cesar. Sa 1991 Open Conference, medyo tagilid rin talaga ang lagay ng ating koponan. Kinailangan nilang ipanalo ang huling dalawang laro nila para makalusot sa eliminations at tumuloy sa semifinals. Tinalo naman nila ang Pure Food sa 137-133 noon, April 2, at Alaska noong April 7 sa score na 123-117. Hanggang sa nakarating sila ng finals at hinarap ang Shell ni Benji Paras at Ronnie Magsanok. Sa unang tatlong games nanalo ang Shell sa Best of 7 series. 3-1 ang record at isa na lang ay magiging kampiyon na sila. Nakapanalo pa ang Ginebra ng dalawang sunod at umabot sa do or die ang pagtatapat. Game 7 at nakatutok ang buong Pilipinas kung sino ang uuwing kampiyon sa mga huling segundo ng laro. Sino ba naman ang makakalimot sa tagpong ito? Tabla sa 102 ang score at possession pa ng Ginebra. Chito, quick, ha? Quick move. Chito, quick move. Dante, open up. The inbound, the stop is a little bit quick to the back end for a sack. Of course, Distrito, you know, he drives strong to the hoop. And they no longer need a defensive man here with 5 seconds left in regulation time. So everything relies on a good inbound and getting it to a guy ready to shoot or to drive hard. We are tied at 102. The inbound. Distrito. All the way. Yes! Yes! 1 second. 1 second to go. Still 1 second to go. And a timeout by Shell. His game is not over. It is not over, yes. Timeout called by Shell. Distrito with a major basket. Umingay sa buong bansa ang winning shot na ito ni Distrito at naitala ng Ginebra ang isa sa mga greatest upset ng final series ng PBA. Pagkatapos ng Open Conference hindi na muling nakatapak pa sa finals ang Ginebra. Ang hero ng Open Conference na si Distrito na-trade noong 1992 patungo sa Swift para sa gwardiya at sharpshooter na si Pido Harencio. Sa 1992 season, napili nila sa draft pick si Emilio Nonoy Chuatico bilang kanilang pang-8 pick na magiging significant maya-maya lamang. Nakuha din ng Ginebra si Sunny Cabatu, Maki De Hoya at Tonichi Ituri. Sa 1992 season, hindi naging maganda ang biyahe ng ating koponan na isang beses lang nakapasok ng semifinals kundi ang third conference. Dahil hindi naging maganda ang biyahe ng Ginebra, nasungkit naman nila ang second pick sa darating na PBA draft.
Sa 1993 medyo nabuhayan sana ng loob ang barangay nang makuha nila sa PBA ang promising forward na nagmula sa FEU na si Victor Pablo bilang second pick. Kaya lang hindi nagkaroon ng maayos na usapan ang Ginebra at si Pablo kaya napilitan silang i-trade ito sa Pepsi kapalit naman ng big man na si Manny Victorino. Sa 1993 season, kulelat pa din ang Ginebra na nakaabot lamang ng quarterfinals sa All-Filipino at eliminated naman sa huling dalawang komperensya. Nakuha naman nila si The Firecracker Bobby Jose pagkatapos nilang i-trade sa Alaska ang injured ng si Dondon Ampalayo. At dahil kulelat na naman ang ating koponan, napag-isipan ng management na baka minamalas ang pangalan ng Ginebra kaya binago muli ito at naging Tondenya 65 Ram Masters. Sa pagiging kulelat ng nakaraang season, nakuha naman nila ang top pick sa 1994 PBA Draft. Inaasahan sana ng Ginebra na si Marlo Aquino na ang mapipili nila. Kaya lang nagkaroon ng issue si Aquino sa kanyang eligibility. Pero hindi nawala ng loob ang Ginebra at napili naman bilang first pick mula sa De La Salle ang power forward na si Noli Locsin. Nakuha din nila dito ang bruiser na si Wilmer Ong bilang kanilang 9th pick at si Jun Marsan bilang kanilang pang 26 pick. Naging maganda ang pasok ni Noli sa La Tondenya dahil saktong binakante na ni Chito Loizaga ang power forward position at nagretiro na noong nakaraang season. Nakuha na rin ng team si Benny Cheng mula sa Coney Island pagkatapos nilang i-trade ang sentrong si Manny Victorino. Napatunayan naman ni Noli Locsin na siya ang karapat-dapat na first pick dahil sa kanyang rookie season siya ang top scorer at rebounder ng Tondenya. Kaya lang kahit naging maganda ang laro ni Noli, kulelat pa din ang 1994 season ng ating koponan. At syempre dahil kulelat na naman ang Ginebra, sila ang pipili ng second pick sa 1995 PBA Draft. Naging maingay ang spekulasyon kung si Kenneth Duremdes ba ang pipiliin nila o ang big man na si EJ File. At nang dumating ang mismong draft day, pinili nila ang higanting si EJ File na nagmula sa Adamson. Habang ang first pick naman ay si Dennis Espino na napunta naman sa Santa Lucia. Napili rin sa draft bilang 10th pick ang anak ni Sonny Jaworski na si Dudut Jaworski. Sa off-season naman na-trade ng Ginebra si Nonoy Chuwatico papuntang Pure Foods kapalit ng forward na si Vince Hison. Nakuha rin nila bilang free agent si Leo Isaac at Stevenson Solomon na nagmula sa Alaska. Sa All-Filipino Cup nakapagtala ang Ginebra ng 4-6 record. Sa Commissioner's Cup 1-9 at sa Governor's Cup hindi man lang tayo nakapanalo kahit isang game sa record na 0-10. Isa na ito sa pinakapangit na biyahe ng Ginebra sa kasaysayan. Sa off-season, kinuha ng Ginebra mula sa PBL ang point guard na si Val David at ang guardia na si Michael Orquillas. Dahil sa pangit na performance ng Ginebra, hindi na nakakapagtaka na sa kanila ang first pick sa 1996 PBA Draft at sa wakas, natupad na ang pinakaiintay nila nang piliin nila ang promising center na si Marlo Aquino. Sa puntong ito, nabuo na ang roster ng championship team ng Ginebra. Naging maganda ang tandem nila File at Aquino na tinawag namang Twin Towers. Habang sina Noli Locsin at Vince Hison naging mahusay sa kanilang mga posisyon. Sina Val David at Pido Harencio naghahalin-hinan bilang point guard ng team. Hindi man nakapagkampiyon ang Ginebra ng season na ito, malaki ang naging improvement sa pagdating ni Marlo Aquino. Nakapagtala sila ng 12-12 record at 4th place sa All-Filipino, 12-8 at 4th place naman sa Commissioner's Cup, at 11-9 record na nakapagtapos ng 2nd place sa Governor's Cup pagkatapos silang talunin ng Grand Slam Alaska team. Sa 1997, muling nagpalit ng pangalan ang Ginebra para maging Gordon's Gin Boers. Nakuha naman nila sa draft sina Edward Naron bilang 7th pick at si Manuel Ortega bilang kanilang 14th pick. Na-trade naman si EJ File patungo sa Pure Foods Corned Beef kapalit ni Chris Jumbo Bulado. Nagbabalik Ginebra naman ang napakasipag na si Plastic Man Terry Saldana. Sa 1997 season, ito ang buong lineup ng Gordon's Gin Boers. Sa center spot, sina Marlo Aquino, Chris Bulado, Wilmer Ong. Ang mga forwards ay sina Noli Locsin, Maki De Hoya, JB Gayoso, Benny Cheng at Terry Saldana. Sa guard position naman ay sina Sonny Jaworski, Val David, Teroy Albarillo,
Vince Hison, Michael Orquillas, Pido Harencio at Dudut Jaworski. Sa All Filipino Cup, nag-second place ang ating koponan pagkatapos tayong talunin ng Pure Foods. Sa Commissioner's Cup, unang naging import ng Gordons ang high leaper na si Tyrone Hopkins. Naging maganda ang performance ng Boars na nakapagtala ng 6-4 record na nakipagtay pa sa 3 teams para maging first place para makapasok sa semifinals. Pero sa pagsisimula ng semis, nagulat ang lahat ng paltan si Hopkins ng bagong import na si Chris King. Sa semifinals kasama ng Gordons ang Alaska, Santa Lucia, San Miguel at Shell Zoom Masters. Pero sa bandang huli, nagkita ang defending champion Alaska Milkmen at Gordons Gin sa finals. Inakala ng mga tao na magiging sweep ang laban sa kampyonato dahil nakaka 3-0 ahead na ang Boars. Pero pumalag ang defending champions at naipanalo ang huling 2 games nila para maging 3-2 ang record. Pero Game 6, September 7, tinapos na ng Gordons Gin ang serye at pagkatapos ng 6 na taong tagtuyot, kampiyon muli ang Ginebra. Partner, ito si Terry Saldana, dumudepensa pa. And we can expect pandemonium any second now. Actually, 7.2 seconds to go. Nangyayari na nga yung pandemonium kinito dahil nasa loob na ng court yung mga tao, no? Doon sa may panig ng Gordon's Gin bench, nakikita niyo si Coach Jaworski. Kailangan pa natin tapusin itong 7.2 seconds. They're cordoning off the court, but I don't know what good it'll do as soon as the buzzer sounds. Well, it might be a little too late. They should have thought of cordoning it earlier. Ito si Gordon Jaworski. At nagwawakas po ang 1997 Commissioner's Cup of the Philippine Basketball Association. Gordon's Gin ang nagwagi over Alaska Milk 4 games to 2, and a spectacular victory fashioned by Coach Jaworski's boys here in game number 6. What a second half by Gordon's Gin to pummel Alaska Milk 105-79. At sa ilang sandali lang mga kaibigan, madidinig natin yung mga interviews. At nakita niyo na po, nagbagsakan na ang confetti. At itong mga lobo, medyo matagal na ito rito sa Cuneta, Quirito. Oo nga And ito naman si Coach Robert Jaworski. It's been a long while since he has tasted yung tinatawag natin na victory. Dineklarang finals MVP si Marlo Aquino at si Big J ang oldest PBA player na nakapagkampiyon sa history ng liga. Nagbunyi ang buong barangay sa muling pagkakapanalo ng pinakasikat na team sa liga. Ito lang ata ang championship team na nagkaroon pa ng sariling kanta na ginawa ni Gary Granada. Sa Governor's Cup hanggang quarterfinals lang ang inabot ng Ginebra. Nadagdag sa lineup si Mr. Excitement Paul Alvarez na naging journeyman na sa panahon na ito. Sa season ding ito, nagpasya si Coach Jaworski na mag-leave of absence sa coaching duties niya para magkampanya bilang senador. Si Coach Rino Salazar ang humalili sa kanya bilang head coach. Sa All Filipino nakaabot ang Ginebra sa semifinals na may 7-14 record para maging 6th place. Sa Commissioner's Cup, si Chris King pa rin ang import pero pinalta naman siya ni Mike Cumberland noong July 7 para lamang maglaro ng isang game. Nagtala ang Ginebra ng 4-7 record at nakapwesto sa 7th place. Sa Governor's Cup tila nagtitrip ang Ginebra dahil sa buong conference nagpalit sila ng import ng 8 beses at dahil dyan eliminated sa 6th place na may record na 7-8 ang ating mga bida. Bago pa man matapos ang taon, nagkaroon ng announcement si Sonny Jaworski na nagre-resign na siya sa Latondenya para putulin ang maganda nilang 14 years na relasyon ng management. Ito ay buhat ng papasukin si Alan Caidic bilang playing assistant coach sa Ginebra nang hindi hinihingi ang kanyang basbas. December of season, na-trade si Chris Bulado sa San Miguel kapalit nila Alan Caidic at Edward Naron. January 1999 naman, na-trade ang veteran point guard nila na si Pido Harencio patungo sa Tanduay na pinalta naman ni Jolly Escobar na nagmula sa Shell. Ang kanilang second pick overall na si Anastasio Mendoza napunta ng San Miguel na kapalit naman ni Merwin Castelo. Nasign naman mula sa Pure Food si Elmer Lago at Ives Dignadice mula sa San Miguel. Habang ang anak naman ni Coach Jaworski na si Dudut
nagretiro na rin kasabay ng paglisan ng kanyang ama. Si Vince Sison naman hindi na nabigyan pa ng kontrata kaya nagpasya siyang maglaro sa NBA sa koponan ng Iloilo Megavolts. Sa puntong ito, ramdam ng mga fans na may mga changes sa team na sinusuportahan nila. Sa pagkakalaho ng kanilang patriarka na si Sonny Jaworski, tila expected na ng mga tao ang malaking pagbabago. Sa kalagitnaan ng season, July 10, 1999, isang nakakagulat na balita ang sumalubong sa fans. Na-trade si Noli Locsin patungo sa Papcola kapalit ni Aerial Voyager Vergel Meneses. Sa Governor's Cup, nagretiro si Rino Salazar bilang head coach at ito ang hudyat na maging head coach na si Alan Caidic habang eliminated ang Ginebra sa lahat ng komperensya ng season na ito. Sa pagpasok ng bagong milenyo na sign mula sa free agency at kabilang liga na NBA sina Alex Crisano at Ronald Magtulis, habang direct hire naman ang Phil Amgard na si JJ Helterbrand para maging backup sana ni Baldavid. At para makapag-focus si Caidic sa kanyang coaching duties, nagretiro na rin siya bilang PBA player. Binitawan na rin ng team si Jolly Escobar. Ito ang kauna-unahang season na hindi na Latondenya ang may-ari ng Ginebra, kundi si Boss Danding Cuangco o San Miguel Corporation na ang nagmamay-ari. Sa pagpasok pa lang ng year 2000, isa pang nakagigimbal na balita ang sumalubong sa Ginebra fans. Na-trade si Marlo Aquino sa Santa Lucia kapalit ni Big Deal June Limpot. Kasama ni Aquino si Benny Cheng sa trade. Nakapalit naman ni Banjo Calpito. Ito marahil ang huling pako na nagselyo sa kahinatnan ng dating championship team ng Gordon's Gin. Na-trade na lahat ng nasa core team maliban kay Baldavid na nagretiro naman noong 2005 dahil na rin sa edad at injuries. Sina Vergel Meneses at June Limpot ang bagong muka ng Ginebra. 2001 dumating sa team si Mark Daspark Kagiwa, 2002 na-trade si Alex Crisano at Elmer Lago kapalit ng Tanduay strongman na si Eric Menk. July 2002 na-trade naman si Vergel Meneses sa FedEx Express kapalit ng future draft picks. 2003 nakuha ng Ginebra mula sa draft pick sina Romel Aducul, Sunday Salvacion at Rob Johnson, habang nakuha naman sa free agency sina Alex Crisano, Aris Di Maunahan at Estong Ballesteros. Naging free agent si Wilmer Ong na napunta naman ng Santa Lucia. Mula kay Limpot Meneses era, napunta sa Eric Menk era at kinalaunan sa Fast and Furious era. At sabi nga nila, the rest is history. Alam naman nating mga fans na ang lahat ng PBA players ay tumatanda at magre-retiro. Pero ano nga kaya nangyari kung hindi umalis at naging senador si Sonny Jaworski at kung hindi na-trade ang mga key players ng Ginebra? Mas maganda sana na sa Ginebra na lang din sila nagretiro, hindi ba? Kung isa kang Ginebra fan noong dekada 90, anong naalala mo sa mga panahon na ito? Nasaktan ka din bang na-trade sina Locsin at Aquino? I-share mo naman ang saloobin mo sa comment section. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Ang kupunang ito na sinuportahan ng gusto ng bansa. Partner, that's a very nice gesture in the part of the Gordon's Gin team, acknowledging the cheers of the crowd that, madalas nating naririnig na sinasabi ni Robert Jaworski. He plays and he coaches and the team fights it out on the floor for the fans. Sa kasalukuyan, nakikipagkita pa si Butch Maniego doon sa mga napakaraming tao na pumapaligid ngayon kay Coach Jaworski. So we could get some word from Coach Jaworski and the other players of Gordon's Gin dito po sa kanilang pinaka-asam-asam na panalo, and they give Chris King a well-deserved victory ride, playing hurt, playing injured in the last 4 games.